inyong sasakyan. Kaya hindi ko na magpapatagalin. I-welcome po natin 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon-milyon palakpak at kay Samson Villar! Yan lang pa palakpak nyo! Grabe. Talagang feel na feel ko po yung energy ng head office natin. Kaya palakpakan naman po natin! Grabe. Kwento lang. It's my first time po sa buong buhay ko na makapagsalita ng ganito kadami yung nakikinig sa akin. Talagang at the age of 8 years old, talagang dati, naiisip ko lang siya kasi walang ibang idol yung meron ako kundi si Sir Joseph Linder. 16 years old pa lang po, nanonood ako ng vlog niya po. Diba? Walang paano po natin. Talagang isa po ako sa lumaki sa mga wisdom po ni Sir Joseph Linder. Kaya palakpakan naman po natin. Okay, so magpapakilala po ako sa inyo. Sige po. Ay habang inaayos po ng tech natin yung ating slide, patabik muna po ng kasama nyo. Patabik muna. Handa ka na ba makinig? Ayun, patabik muna. Kasi kahit ako na mag-i-speak, talagang excited ako. Tsaka na-inspire ako sa mga susunod pa na mga share natin, hindi lang sa akin. Okay? So yun, habang naghihintay tayo. Para at least makilala nyo po ako. Isa lang din po ako sa mga estudyante talaga na maaga namulat sa buhay. Okay, so, yun. Okay, palakpakan po natin. Ayun. Ayun. So, by the way, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is SP Samson Villar. Ayun, doon na lang po. Next na lang. Ayun, so by the way, balik po tayo. So my name is Coach Samson Donao Villar. May background po. Ito po, next po tayo. Ayan. Palakpakan po natin. So sa mga hindi po nakakilala sa akin dito, isa lang din po akong estudyante before. Estudyante na may pangarap sa buhay. Estudyante na nangarap na makatulong sa pamilya. Estudyante na may pangarap na at least kumita ng sarili niyang pera, mabili yung mga gusto sa buhay. And nung nag-i-start po ako sa buhay, isa po ako sa, di ba, maaga po na namulat sa realidad na habang nag-aaral po ako dati, nagbebenta po ako ng flavored peanuts. Kaya may nakikita po kayo dyan na picture na mga peanuts po, luto ko po yan. Ayan. So habang nag-aaral po ako, tuloy ko po yan. Habang nag-aaral po ako before, dahil maaga nawala yung father ko, mother ko na lang po yung nagsusuporta sa akin. Hindi na po ako humihingi ng baon sa mother ko. Gumagawa na po ako ng paraan para matulungan po yung mother ko po. And sa magang edad, nabibenta ako ng flavored peanuts. Nagluluto ako. And although mahirap siya pagsabay sa pag-aaral kasi masikaso talaga. Kasi pagkatapos sa school, dahil siya na ako niya sa market, bibili na ako ng mga ingredients, bibili ako ng mga kung anong ingredients na kailangan sa pagluluto. Pagdating ko yan sa bahay, mag-aasikaso pa ako sa mga minor board, maglilinis, gagawin yung assignment. Kumbaga, yung time na meron ako sa sarili ko, konti na lang. Yung tulog ko, 3 hours to 4 hours na lang kasi alas 2 natatapos yung pagluluto ko ng flavored peanuts. So ganun ko siya sinurvive and ganun, di ba, kaaga yung realidad ko. And habang nag-aaral ako, yan yung mga ginagawa ko hanggang sa dumating yung point na nakita ko yung opportunity. Isa ako sa mga talagang nag-idolize kay Mentor Joseph Lim. Isa talaga ako sa mga, kumbaga, produkto ng mga vlog niya po. Ayan, kaya pala naman po natin. Kasi talaga, isa
isa po ako sa nakadiscover ng online opportunity na to. Nung na-meet ko po siya, ito po yung itsura ko po. Tingnan niyo po. Next po tayo. Ito po yung itsura ko po nung na-meet ko po yung opportunity. Nung una talagang hesitant pa ako kasi online ko lang siya nakita. Kaya napakaswerte po ninyo kung face-to-face niyo po siya nakikita. Kasi ako dati online ko lang po. Medyo hesitant pero nung naintindihan ko po yung opportunity, isa po ako sa kaagad nag-full time. Nakikita niyo po yung gamit ko po na yan. Ayan po yung gamit ko po nung nag-full time po ako. And imagine niyo po, from Masbate pa po ako. So sino dito mga taga Masbate po? Wow! Yung kabayan. So, imagine niyo po from Masbate, nag-full time po ako. Pumunta po ako ng Bicol, 70 years old po. Imagine niyo po yun. Tapos imagine niyo po na at the age of that, isa po ako sa nag-full time, yung mga ginagamit ko sa accounting, kasi ABM po ako, Business Management and Accounting. Ang ginagamit ko ng mga columnar na ginagamit sa school, ginamit ko lang na notes dito sa negosyo. So maaga ako na nagsimula, kaya talagang makikita nyo may charger pa dyan, may headset. Ito po, it shows na wala talagang overnight success. Na hindi ka agad-agad magkaka-resulta ka. So dito po, pagdadaanan nyo po siya, pero sa mabilis po na paraan dahil po sa tulong ng kumpanya natin na given na po lahat ng sistema. Kaya palapakan naman po natin. Palapakan po natin. Ang malupit pa po dito is sinong matinong tao yung magpipicture ng ganitong side ng buhay. Diba? So ako dati po, pinicture ko po siya. Ginawa ko na lang po siyang motivation. Nung nag-start po ako, iniskashlipan ko yung charger ko kasi hindi na talaga magagamit. Wala kasi talaga akong pambili pa that time. And yung headset ko siya na po gumagana. Pero kumakausap po ako everyday. Kumakausap po ako. Nung una, hindi ko tinitignan yung resulta na meron ako. Tinitignan ko kung ano yung improvement na meron ako. The moment sa everyday execution na ginagawa ko. So hindi ko tinitignan yung present ko, tinitignan ko po yung future na kung ano yung mangyayari sa akin the moment na tinuloy-tuloy ko po siya. And from that kind of person, isa po ako sa produkto ng Ascender International na isa po sa natulungan ng negosyo po natin. Kaya next po tayo. Palapakan po natin. Isa po ako sa, kumbaga, hindi ako makapaniwala na from that kind of student na talagang ako, dito ko po na bili yung first ever iPhone ko po na worth 48,000. Nagaling po sa sarili ko pong pinaghirapan. Dito din po na experience na makapag-travel, na-experience yung mga bagay pinapangarap ko lang dati. Nakala ko imposible. Pero the moment pala na lumabas ka sa comfort zone mo, doon sa lugar na akala mo nag-grow ka pero hindi, the moment na lumabas ka doon, ibibigay ni Lord yung mga tamang tao na makakatulong sa'yo, na mag-guide sa'yo para makuha mo yung better version ng sarili mo. Oo, noong una natakot po ako. Natakot ako kasi kumbaga malaki po yung sinugan ko. Pero hindi iyon nagtagal na takot. Kasi napalitan po yun ng excitement. And kumbaga, napalitan po siya ng purpose. Na kumbaga, doing Ascender International, talagang dito po nabago yung buhay ko. Dito po ako nakapag-experience na next po tayo. Naka-experience sa makapag-travel po. Wala pa naman po natin. Huwag na po kasi nasa harapan. Talaga, imagine nyo po, first time ko po makapag-travel, first time ko po makasakay sa aeroplano. Talagang dito ko po naranasan, imagine niyo po, talagang pagpasok ko pa lang sa airport, nanginginig na yung pako. Nanginginig na siya. Kasi hindi ko alam kung ano ba yung magiging kinalabasan. Talagang na-excite ako. Ano ba yun? Hindi ko alam kung ano yung emotion ko. And yung time na yan, nasa aeroplano ako, talaga sabi ni, gusto ko talaga sa malapit sa may bintana eh. Gusto ko malapit sa may bintana. Kaso nga lang, hindi ako malapit sa bintana. Ang ginawa ko na lang, panisilip ako sa bintana. Kaya nung katabi ko po, siya po yung tinitignan ko. Hindi pala, yung bintana po pala. And nung dumating naman po kami sa, dumating na po kami sa 5-star hotel.
Imagine niyo po, it's my first time. 20 years old pa lang po ako, pero naka-experience na po ako makapag-travel sa Boracay na all expenses paid. Kaya paano po natin? Dito na po yan. Kumbaga, hindi po basahan kung ano man po yung statue niyo po, hindi basahan kung estudyante ka man, empleyado ka man, di ba? Dito po, wala pong pinipiling edad. The moment na sinipagan mo, in-achieve mo yung mga promo ng company, ibibigay sa iyo ni company yung the best para sa iyo. Imagine nyo, 4 days and 3 nights, naka-experience po ako dito na makaligo sa 5-star hotel. Ito yung kwento ko po. Nung naligo po ako, pagdating namin sa 5-star hotel, isa po ako sa na-amaze sa CR. Yun. Isa ako sa na-amaze sa CR kasi yung CR nila malupit. Pag CR ko, pagbukas ko ng shower, ang init. Talagang hindi siya yung usual. Ang init niya kasi umuusok siya. Kala ko that time, natural lang siya kasi alas 2 ako naligo. Kala ko natural lang siya na init. Nung habang tumatagal, sobrang usok na niya. Talagang pwede ka na magkape. Nakita ko nga yung sa nilababo, may baso. Parang dito sila kumukuha pang kape. Tapos, ang ginawa ko that time, pinabayaan ko lang siya. Pinabayaan ko, nagsabon ako. Hanggang sa dumating yung point na hindi ko na kaya yung init. Pina-switch ko siya sa cold. Hindi ko ma-switch sa cold. Kasi wala siyang nakalagay na obvious na blue and red. Obvious na nakikita natin sa Airbnb, sa McDo, Jollibee, ganun. Wala siya nakalagay. Ganun na ganun ako. Hindi ko talaga siya ma-open sa cold. Alam niyo kung ginawa ko para makabanlaw? Sino po nakakaalam anong ginawa ko para makabanlaw? Bidet. Ang ginawa ko po, so lumabas ako sa shower, pumunta ako sa may inodoro, nag-bidet po ako. Ganon po ang ginawa ko. Wala pa kanya naman po. First time ko po maka-experience sa 5-star hotel. Hindi ko 20 years old po. Di ba? Imagine niyo po, wala pong kamunguan. Tapos, imagine niyo, hindi lang yun. Pagkatapos ko po magbanlaw, nagpunas po ako. Kinuha ko po yung towel. Kala ko towel, hindi pala. Kahapo pala siya. Opo. Akala ko si towel. Kasi nung tinignan ko, ang linis niya, nasa taas siya. Tapos kinuha ko, pinunas ko sa mukha ko. Pagtingin ko sa floor, magkamukha. So sabi ko, huli na yung lahat. Napunas ko. Nagkinin niyo yun. Talagang palampaan naman po natin, di ba? Ay magiging experience, tapos ito talaga yung the best. Talaga sa Gen Z, para ito sa inyo. Imagine nakapag-yacht party po kami. Dati pang harap ko lang yan. Tuwang-tuwa ako kapag nakakita ko ng mga nagbabayar na video na sa Yapi. Kasi yung mga nagsasayaw, mga nakapang 1 piece, 2 piece, tapos grabe talaga yung experience. Dali, imagine niyo po yun na talagang dati ka gusto ko na makapunta dito. Parang, it's part of, kumbaga, maging lifestyle ko siya na gano'n na makapag-experience ng ganyan experience. And ang malapit dito, kasama pa po natin yung mga founder. Kaya imagine nyo yan, nasa promo na nakit mo, kasama nyo yung mga founder yung nag-enjoy. Na dati pangarap ko lang na makasama Sir Joseph Lim. Dati, gagawa pa ako ng video Finding Mentor Joseph Lim sa Bicol. Talaga, iba talaga ang ginagawa, iba talaga yung power ng law of attraction. Dati, pangarap ko lang siya ngayon, reality ko na po. And dito ko experience na napaka-giver ng company. Matutulog ka, pagising mo, kakain ka na lang. And yung pagkain, mas madami yung pagkain kaysa sa mga kakain. And lahat ng pagkain talaga, grabe. Ang sasarap, maliban doon, yung party namin, talagang na-enjoy ko po lahat sa Boracay. Grabe po yung experience ko na sabi ko, babalik ako dito. Pero hindi ako babalik mag-isa. Babalik ako kasama yung grupo ko. And isa pa po yan sa mga resulta ko po. Next po tayo. Okay, so, yan. Palakpakan naman po natin. Okay, so, talagang ako hindi ako makapaniwala na at the age of 20 years old, makakapasok ako sa top ng company. Nakapasok po ako last month, top 8 po tayo. Palakpakan naman po yan. Kumbaga, hindi ko lang po yung resulta.
Resulta po yan ng mentor ko, resulta po yan ng community natin, resulta po yan ng Ascenda International po. Okay, kasi kung hindi dahil sa credible na founders natin, credible na mentor natin, hindi ko po makukuha yung resulta na meron ako. Na at the age of 20 years old, nakapag-check po ako ng 164,332 na siswan po. Yung nag-giving po yan. And talagang, grabe, kasi yung dati pinapangarap ko lang ng mga bagay na sulit pala yung buha, pagod, sacrifices na binigay ko sa opportunity. Kung ganito lang naman yung naghihintay sa'yo na resulta. And, kumbaga, ang masasabi ko lang po sa inyo, kung ano man yung situation na hinaharap po natin right now, kung ano man yung resulta na meron kayo right now, tuloy lang. Kasi, kumbaga, isa lang din po ako sa mga dumaan talaga sa, kumbaga, sa process. Eh, isa po ako sa patunay na, kumbaga, the moment na tumuloy-tuloy ka lang talaga, ibibigay ni Lord yung the best para sa'yo. Dahil hindi lang po yan, ito na po yung pinakahayang sa lahat. Palakpakan naman po natin. Grabe, talagang nalala ko po lahat ng ayan. Nalala ko lahat nung nagsisimula. Sorry po. Talagang nag-flashback sa akin lahat ng talagang thankful ako. Palakpakan po natin. Thankful ako sa meron ako right now. Na ako hindi dahil sa Ascenda International, talagang isa po ako kasi sa ako lang yung bubuha sa sarili ko. And kumbaga, ang laking achievement po nito sa akin. Thankful ako sa mga tao na tinawanan ako, nagsisimula ako. Thankful ako sa mga tao na nag-reject sa akin. Thankful ako sa lahat ng mga tao na kilala ko. Kasi ito po yung resulta ng mga nangyari. Ito po yung resulta ng mga tao ko. Yung mga dapat kaya talaga ba, ngayon, nagpo-congratulate na po sa inyo. Talagang isa po ako sa mga talagang hindi ako makapaniwala na at the age of 20 years old, nakapaglabas tayo sa sasakyan. Thank you so much talaga sa expo tayo. Sa mentor ko, Mentor Dan Gabino! Mentor Dan Gabino! Palaparan po natin. Talagang isa po sila sa nag-guide sa akin. Hindi lang po ako tinuring na kumbaga dahulan. Pero tinuring po ako nilang pamilya. Pamilya na, alam niyo po yun, talaga lahat is tuwing may event sa family, kasama kami, lahat, kabali-bali. Tapos lahat ng mga, kumbaga, mga mentoring, lahat, kumbaga, hindi lang po talaga negosyo yung meron po sa pag-mentor ni Mentor Wen, kundi ituturing ka talaga niya ng pamilya. And right now, talaga, imagine niyo po, hindi lang ako may sasakyan. Nagkaroon pa po ako ng work, almost 10,000 na sapatos. Bigay po ni Mentor Wen and Mentor Dan. Kung magiging niyo po, may sasakyan ka na, may sapatos ka pa na, grade. Talagang, speechless na ako kahapon kasi nakapabilang sasakyan ako. Tapos, hindi pa rin pumapasok sa ulit ako na may sasakyan ako. Kasi nung sinabi nung sa kasama ko, yung sasakyan mo naka-park doon. May sasakyan pala. Parang hindi pa siya pumapasok sa isip ko. And imagine niyo yun, hindi pa pumapasok sa isip mo yung sasakyan mo, may sapatos ka pa na bigay sa'yo ng mentor mo. Palakpakan nga po natin. Thankful talaga ako sa kung ano yung meron ako as of now. And next po tayo, kumbaga, hindi ko po yan makukuha kung hindi dahil sa community natin. Yung community po namin na Excel Empire, palakpakan naman po natin. Talagang hindi lang po negosyo, kami pamilya din po kami dito. Nakakagandahan, nagtutulungan, ang kagandahan po dito, napakaganda po ng environment. Kumbaga, almost 50% of my success is nanggaling po sa community. Kasi sabi nga po nila, kung sino man yung lagi mong kasama, yun din yung magiging ikaw. And ang kagandahan po dito, napunta po ako sa tamang community talaga na hindi lang negosyo, kundi pamilya po. And isa po ako sa napaka-grateful
na nandito po ako sa Exodia Empire. And then also, meron din po tayo, next po tayo. And also, thankful po ako. Ito po, thankful po ako super sa company po natin, Ascender International. Palakpakan po natin. Kasi, thank you so much, Mr. Joseph Lee. Thank you so much, Sir Jurgen. Thank you so much, Sir Nick Crimson. Ma'am Francisca Pugel. Sir Jen, Stella. Kumbaga, Sir Ella pala, sorry po. Sir Jen, Sir Ella, thank you so much po. Kasi, this is not just a company, but a company and purpose-driven company. Hindi lang po kumpanya yung tinayo niya po, Mentor Joseph Lee. Kumbaga, ito po ay isang tahanan ng pangarap ng mga Pilipino. Isa po itong, kumbaga, puntahan ng mga may pangarap talaga sa buhay. And I'm so thankful kasi nagkaroon ako ng privilege na maging part po nito. And super excited po ako sa mga tao na susunod po sa akin. Sa resulta na meron po ako. And talagang dito po, yung imposible para po sa inyo, posible po siya dito po sa negosyo po natin. And talagang, alam niyo po, isa po ako sa mga, nung una, talagang hindi po ako, alam mo, agad-agad na palapanan po natin. So, at talagang nagpapasalamat ako sa company na kulang yung words para magpasalamat kasi. And ang masasabi ko na lang talaga, kumbaga sa lahat ng mga nakikinig po sa akin, na kung nagawa po ng 20 years old, alam ko po na kayang-kaya niyo po. Sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga kabataan po na nangangarap sa buhay, di ba? Kumbaga, sumubok lang kayo. Lakasan niyo po yung loob niyo. Kasi susubukin po kayo para sa mas magandang buhay na gusto niyo. And sa lahat naman po ng mga may edad na or papunta pa lang sa edad nila, talagang hindi pa po huli na ang lahat para mangarap ka po ulit. Mangarap ng mas malaking pangarap na gusto mo. And sa lahat po ng mga lumalaban sa buhay, sa mga tao na na-reject pa ng iba, sa lahat ng tao na naka-experience pa ng mga bagay na akala nila, nagda-doubt na sila sa sarili nila. Kumbaga, isa po ito sa patunay na the moment na hindi ka po sumuko sa pangarap mo, ibibigay at ibibigay ni Lord yung pangarap mo. And kung ano man yung naranasan mo ngayon, ano man yung nafe-feel mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, pagdaanan mo lang! Kasi bakit? Pini-prepare yung ni Lord, yung buhay na pinapangarap mo. Na kung nagawa niya sa buhay ko, kayang-kaya niya rin sa buhay mo!